Ito, logs 31 absences in 58 sessions. Oh my goodness. Tops Senate absentee, Camille Villar, Alan Cayetano, follow. Alam niyo mga kaibigan, no? Sana po ay maaprubahan na at I mean, ang ibig ko po sabihin ay mapirmahan na talaga, no, at talagang ma-impose na talaga itong batas, no, na no work, no pay sa Senado, sa Kongreso, at kung maaari po sa lahat, no, sa lahat po ng mga opisyales. Pero ito muna, no, ito muna guys, kahit sa Senado at sa Congress lang muna. Kasi bakit? Guys, grabe, ang taas ng sahod nito. Ang tataas ng sahod niyan, Nasa nasa mga 300,000 pataas ang sahod niyan, mga kaibigan, mga senador, mga kongresista. Pagkatapos ganito, absent palagi. So siguro mga kaibigan, panahon na, no? Panahon na talaga. Siguro naman calling Senate President, tsaka yung sa Committee on Ethics, no? Calling, baka naman pwede niyo nang patalsikin itong si Bato de la Rosa. Baka naman pwede niyo nang patalsikin. Kasi yung 6 months na yan eh. 6 months na yan na absent. My goodness. Sa totoo lang guys, ako nga call center. Call center to Alam niyo bang na-terminate ako sa isang call center na napuntahan ko? Kasi umabsent lang ako ng isang beses. During that time, umabsent ako isang beses. Ngayon mga kaibigan, binibilang pala nila yung absent ko. Kasi during that time guys, no, nasa Sutherland ako, Sutherland. Ano yun kumbaga, tapos provisionary, parang provisionary pa ako, no, kasi kakaano lang, no, training. So, nakatatlong absent ako mga kaibigan. Ikatatlong absent ko, ayun, tinerminate. Umabsent naman ako mga kaibigan kasi hinahanap ko yung anak ko. So, hinahanap ko, yung mga kaibigan, yun pala, late lang pala na umuwi. No? Late lang pala umuwi. Akala ko hindi uuwi. Kasi sabi ko, ano ba yan? Anong oras na? Wala pa yung anak ko. Syempre, sabi ko, ako, antay-antay ako sa bahay. Hanggang sa kakaantay ko sa bahay, hindi na ako nakapasok kasi inaantay ko mga kaibigan na dumating yung anak ko. So, ikatlong 3 days na hindi ako nakapasok. Ayun, pagpasok ko kinabukasan, terminate. So, mabuti naman, pagpunta ko sa ibang call center, naman agad ako. Nakapasok naman agad ako pagkatapos kong ma-terminate. So, meaning kasi mga kaibigan, ganun po, no? At saka, hindi lang po sa mga call center, even sa mga ibang mga private na mga company, no? Talagang terminate ka, mga kaibigan, no, kapag lagi kang absent. Ito, 6 na buwan, kumukubra ng sahod. Aba, galing naman. Ang galing naman. Sumasahod ng walang ginagawa. Sumasahod ng hindi nagpapagod, hindi nagpapawis. Sumasahod ng hindi gumagana ang utak, nandun lang sa bahay at nag-i-enjoy. Grabe naman talaga. Kapal naman talaga ng mukha, no? So tama si Macmac Frogoso 441. Bato ang kapal ng mukha. Makapal talaga ang mukha, no? Alam niyo mga kaibigan, no? Kung itong si Bato de la Rosa ay hindi makapal, na siya, mag-volunteer na siya na mag-resign, no? Mag-volunteer na siya guys, mag-resign. Kasi, biro mo binabayaran siya, taxes ng taong bayan. Monthly, binabayaran siya. Pagkatapos ganyan, hindi siya pumapasok. Biruin mo, 31 absences in 58 sessions. Tops Senate absentee, Camille Villar, Alan Cayetano, follow. Mga absinos. Sa Congress naman, yung absinos, number 1, si Paulo Duterte. So itong mga absinos na to, dapat wala silang makuhang sahod. Dapat yung sahod nila, kung ilang araw silang pumasok,
Halimbawa, kung sa isang taon, 3 araw lang sila pumasok, dapat ang sahod din nila 3 araw lang din. Para patas sa mga mamamayang Pilipino. Kasi tayo, mga kaibigan, 'pag hindi tayo pumapasok, wala tayong sahod. Sana gano'n din sa mga senador na 'to 'no, wala din sana silang sahod kapag hindi pumapasok. Right, mga kaibigan? Ano pong masasabi ninyo dito sa ating pangatlong topic? Comment down your answer 'no, comment down your thoughts, 'yan. Tignan nga natin mga kaibigan kung may nag-comment po ba dito, 'yan. Hello po, ang sabi ni Nitz Pabelia Zapanta 6294. Hello din po sa iyo, Nitz Pabelia Zapanta. Marami pong salamat sa pag-drop by sa ating live, no? Yan, at saka Irma ka po yan, sabi niya, sa totoo lang, sa tanda kong ito, si Digong nakita kong napakasamang presidente at si VP Sara Malchaki, halos buong angkan at lahi ni Digong, wala kang mahirang umapili sa Duterte's clan. Til latak. Ay, correct. Tama ka dyan. Correct ka dyan, ano? Ito yung pamangkin niya, di ba, may pamangkin siya na matino, itong si Noel. Babae ito si Noel Duterte. Parang ano yata siya, psychiatrist, no? Sa ibang bansa po siya. Itong si Noel Duterte, galit ito, no? Galit ito sa kay Digong at saka yun, kina Sara, di ba, sinasabihan nga niya yung mga tao sa mga post niya na wag na kayong bumoto sa mga Duterte. Sa kina Sara, wag na daw bumoto ng Duterte. Kasi galit siya mga kaibigan. Ayaw niya, no? Ayaw niya sa kanyang uncle kasi alam daw niya yung bibig ng uncle niya, alam daw niya na pumapatay ng tao, alam daw niya yung ugali, no, ng kanyang uncle. At si Sara, alam din niya yung ugali. So, sinasabi niya, yung mga tao, wag daw bumoto ng mga Duterte. No? So, yan po mga kaibigan. So, kung meron mang mga matino sa Duterte clan, yun yung wala sa anak, wala sa mga anak ni Digong, no? Itong si Noel Duterte, sa tingin ko isa ito sa matino, no, na Duterte. Kasi alam niya, alam niya yung tama, alam niya yung mali, no? Yan. So, sino pa? Mag-subscribe na daw kayo sa main channel, no? Inyolo. Kaya nga po, bato, kasi ganun katigas ang muka. Yan, BMB Joel. O nga, no? And welcome po, sabi ni Nitz Favelia Zapanta. Salamat, Nitz. Okay, punta na po tayo sa susunod po nating topic, no? Ayan, the House of Representatives will continue. Sabi po dito mga kaibigan, the House of Representatives will continue to discharge its constitutional mandate. Yan, itutuloy po ng Kongreso ang kanilang mandato, mga kaibigan, no? Na talagang ituloy po itong impeachment. Sabi po yan ni House Speaker Boji D na magpapatuloy ang Kamara sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng hindi pag-issue ng Korte Suprema ng temporary restraining order. Yan mga kaibigan, ay ito yung kanina no, yung sinasabi ko no, andito pala sa ating topic. So mga kaibigan, ano sa tingin nyo, bakit kaya hindi nag-issue ng PRO etong Supreme Court? Kasi nga mga kaibigan, kung titingnan nyo edi last year, humingi si Sara ng tulong no sa Korte Suprema. Parang bata, tumakbo sa Korte Suprema. Nagpakampi. Kinwestiyon niya ngayon. 1 year rule ba? No? Pagkatapos, hindi ako nabigyan ng due process. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon na sumagot, no? Due process. Ganyan, daming technicalities, no? Na kini-question niya. Ngayon, pinaboran siya ngayon ng Korte Suprema. Diba? Diniklara, sige, unconstitutional ito kasi 1 year rule bar. At saka mali yung process. Dapat binigyan nyo ng due process itong si Sara. Dapat hinayaan nyo na makapag
ipagtanggol ang sarili niya. O dapat dito pa lang sa Congress, dapat medyo nagkaroon na ng panahon si Sara, ng chance si Sara para makapagtanggol ng sarili. O medyo binago ngayon no, ng Korte Suprema yung rules, yung ruling, nawindang ngayon mga kongresista, nawindang ngayon yung mga law students kasi bakit nag-iba? Ano? Kasi kung titingnan natin sa Constitution ng Pilipinas, tama yung ginawa ng Kongreso. Pero may binagong rules itong Korte Suprema. So ngayon mga kaibigan, tuwan-tuwa, di ba? Si Sara, tuwan-tuwa sila. Ayan, mga DDS, tuwan-tuwa sila. Ngayon, natapos na ang 1 year. Ayan na, ayan na. O, nagpasa ulit ng impeachment. Pagkatapos, mga kaibigan, kung ano yung mga sinabi ng Korte Suprema ng mga bagong rules, yun ngayon ang ginawa. Ang masama nito, mga kaibigan, sa bagong rules, dito pa lang sa Kongreso, ay medyo madidinig na ang impeachment ni Sara Duterte. Magkakaroon na ng mini trial na tinatawag or predetermination of probable cause, di ba? So meaning to say, dito pa lang sa Kongreso, ayan, pwede mo nang ipasampina ang mga bank accounts, pwede mo nang ipasampina ang SALN, pwede mo nang ipasampina ang affidavit, ang mga affidavit at si Ramil Madriaga at iba-iba pang mga dokumento sa COA at pwede mo na rin ipasumpina yung mga COA commissioner or yung mga na-involved no, doon sa hearing last year sa Committee on Good Government and Accountability, pwede mo silang ipasumpina lahat para maka-attend sa hearing. Ngayon si Sara Duterte nanginginig na talaga sa takot at napapaihina talaga siya sa kanyang salwal. Kasi eto mga kaibigan, hindi na po siya pinaboran ng Korte Suprema. No TRO. Hindi po nag-release ng TRO. Bakit? Bakit hindi sila nag-release ng TRO? Kasi guys, kapag nag-release sila ng TRO, meaning to say, guys, hindi nila pinapanindigan yung kanilang sinabi na yung inilabas nila ng mga bagong procedure, bagong sistema sa impeachment. Kaya hindi po sila naglabas ng TRO dahil alam po nila na ang ginawa po ng Kongreso ay yung bago na pulisiya, na sistema na kanilang inilatag noon, last year po, yun yung sinabi nila, kaya nila pinaboran si Sara. So ngayon, nakita ng Korte Suprema na tama ang ginawa ng House of the Representative. Inisa-isa talaga nila yan, no? Wala po silang kinaligtaan sa bawat mga procedure na sinabi po ng Korte Suprema, inisa-isa po yan ng Congress. Ginawa lahat, kumbaga, walang kinaligtaan. Kaya meaning to say, tama po yung procedure na ginawa ng Kongreso sa kanilang pag-i-impeach ngayon kay Sara Duterte. Kaya kapag ang Korte Suprema ay naglabas ng TRO, meaning to say, o ba, ibig sabihin yan, talagang masyado nang malakas si Sara sa inyo. Ibig sabihin yan, ang Korte Suprema ay hindi pala para sa bayan, kundi para lang kay Sara. Yan po ang magiging connotation kapag naglabas ang Korte Suprema ng TRO. Kaya hindi po sila talaga maglalabas kasi this time sila po ang masisira. Ang Korte Suprema po ay masisira ang kanilang integridad at mga kaibigan, pwede silang ipa-impeach this time dahil sa kanilang gagawin kung sila ay naglabas ng TRO. Mabuti na lang at sila ay nakinig sa bayan, no? At nakita din siguro ng Korte Suprema, aba, ayan no, ang daming ebidensya, sagutin mo na lang Inday, sagutin mo na lang mga katanungan sa iyo at huwag ka nang mag-evade, di ba? Sabi ni Irma Kapuyan, excuse me, may criminal minds at mental problem ang lahi at ang kaniligong Duterte. Ang sabi niya, halos puro kasamaan ang naitanim at naipamana niya sa kanyang mga junakis
at akala nila they will invade the Filipino and Philippines. Tama ka dyan, walang values, no? Actually, mga kaibigan, hindi talaga matututo ng values, no, sina Sarah. Kasi biro nyo, magkaroon ka ba naman ng tatay na grabe, no? Bukod sa yung kanyang pambababae ay talaga namang expose, hindi man lang tinatago, no? Expose, walang respeto sa kanyang asawa, no? Eh nakita mo naman, 'di ba? Kita din yan ni na Sarah eh kung paano siya magtrato, no, sa mga kababayan natin, sa mga taga Davao, no? Pinagtigilan na yung mga ginagawang mga illegal na mga aktibidades, no? So, kita nila yan. So, meaning to say, walang ano eh, walang maituturong maganda si Digong sa kanyang mga anak, no? Pati sa manners, dahil wala eh, walang manner po si Digong eh, no? Talagang wala po siyang maituturong maganda sa kanyang mga anak. Kaya yung mga anak niya, ganyan din, no? So, ganyan po yan, mga guys, no? Ganyan po yan. Na ang isang tao na wala ka naman talagang good values, hindi ka po pwedeng magturo ng good values sa iba. Kasi wala ka doon eh. Hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng magturo ng isang bagay na wala naman sa'yo. Lalo na pagdating po sa values. Magtuturo ka, ay dapat maging mabuting tao ka, dapat ganito. Eh ikaw, mabuting tao ka ba? O, babalikan ka eh. Ikaw, mabuting tao ka ba? O ikaw ba, ganito ka ba? O di ba hindi? O wag mo akong turuan. Gano'n po 'yun. Kaya si Digong wala po siyang power para pangaralan ng anak niya, para turuan ng anak niya ng mabuting asal. Kasi alam niya po, eh, siya mismo wala pong gano'n, walang mabuting asal. Kaya yung mga anak niya lumaki po na parang mga, barang-baro, lumaki na parang mga uncivilized, 'di ba? Dahil po 'yan kay Digong, babaero pa, manyakis, 'di ba? So, yan po guys, no? So, ayon po kay Speaker Body G, magpapatuloy ang House Committee on Justice nang naayon sa konstitusyon at tutuntunin sa pamagitan ng isang patas, maayos at evidence-based process kung saan nabibigyan ang lahat ng pagkakataong mapakinggan. Yan, very good, no? So, eto po mga kaibigan, handa na po tayo ng popcorn. The proceedings are part of the constitutional process of accountability guided by facts, evidence, and the rule of law. Handa na po tayo ng popcorn, mga kaibigan. Exciting to. Ako, 14. Dali, ano ba yung 14? Tuesday. Wow, guys, sa Tuesday na po, mga kaibigan. Ako, very exciting to. Guys, no, nood po tayo nito. At, as usual, alam natin, walang darating na Sara Brateneda. Diba? Yan. So, mga kaibigan, good news, no? Tuloy na tuloy po ang impeachment hearing, mga kaibigan, mini trial sa April 14. Comment down your thoughts about our topic. Yan. Okay. So, eto naman po, mga kaibigan. Yan. Yan. Eto. Ang susunod naman po natin na topic ay tungkol po dito sa blended learning. Pinayagan po ng DepEd. Yan. So ayon po dito sa balita, pahayag po ng DepEd or Department of Education itong Martes, mga kaibigan, April 7, maaring pansamantalang ipatupad ng private schools ang blended learning or combination ng face-to-face at saka ng distance learning, no? Face-to-face classroom instructions at ng remote or distance learning. So meaning to say, pwede pong mag face-to-face at at the same time pwede pong mag-online or yung bibigyan lang sila ng parang assignments, no? Ng mga gagawin nila, mga homework na gagawin nila sa bahay. Or pwede rin sa Zoom, no? Yun po, blended learning po. Dahil nga po ito sa part po ito ng pagtitipid po natin ng kuryente, no?
So sa mga private schools, pwede silang mag-continue to implement either of the following modalities to reduce operational energy consumption. 5 days of in-person classes or blended learning ayon sa DepEd. So dagdag ng ahensya, ipapatupad ito sa gitna ng epekto ng tumataas na energy operating costs, sakop ng blended learning mula kinder hanggang grade 12, kung saan maaaring isagawa ang remote session ng synchronous or asynchronous. Maalala ko lang mga kaibigan, nung ako ay nagtuturo pa sa preschool. Alam niyo ba guys, ayaw na ayaw ng mga nanay, ng mga magulang na walang pasok. Ayaw na ayaw nila na walang pasok ang kanilang anak. Bakit? Kasi yung mga magulang po sa preschool, no, mas prefer po nila na yung anak nila ay nasa school kasi nakakahinga po sila. Kasi 'di ba alam naman natin yung mga bata ang kukulit, no. So kapag yung anak nila nasa school, medyo malaya sila na nakakagawa ng kanilang mga gustong gawin, no, kanilang mga, hindi nagagawa kapag nandiyan yung kanilang mga anak na 6 years old, 7, 8, 'no? Kasi mga preschool ganyan yung mga age, Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3, 'no? Meron meron nga ako nun mga 5 years old, 'yan, oh. 5 years old, pinapaaral na. 'Di, 4 years old, kinder na, nursery, tapos 4 years old, nursery. Mga mga, ah, hindi, grabe. Parang parang meron nga akong nursery nun na 3 years old, gano'n kabata. Pinaaral, nursery 'no, 3 years old. Tapos nung nag-kinder 2 na siya, 4. Tapos nung nag-prep na siya, 5. Tapos nung nag-grade 1 siya, 6. So, mga gano'ng edad mga kaibigan 'no, gustong-gusto ng mga magulang nila 'no, sa karanasan ko 'no, nung nagtuturo ako ng preparatory, gustong-gusto ng mga nanay na yung anak nila may pasok. Kasi nga dun lang sila nakakahinga 'no, na na medyo medyo kalma sila, yung mga gusto nilang gawin nagagawa nila. Kasi kapag nandun sa kanilang bahay yung mga anak nila, talagang may mga makukulit talaga 'no, makukulit tapos, bina-bother sila kung ano yung mga gusto nilang gawin, hindi nila masyadong nagagawa. Kaya yung mga nanay, mas gusto po na yung anak nila nasa school, 'no? So, maaaring eto mga kaibigan, 'pag sabihin natin sa private schools, mas pipiliin pa rin talaga 'no, ng mga nanay na, sa school na lang mag-aral yung kanilang anak. Kasi kapag sa loob naman ng bahay, hindi naman nakakapag-aral yung anak nila. Kasi nga, alam natin kapag nasa loob ng bahay, nandiyan yung television, nandiyan yung computer, nandiyan yung cellphone, nandiyan lahat ng ng yung comfort zone mo yan, eh. So, parang kung gusto mong matulog, matulog ka, gusto mo kumain ka, maglaro, 'no? Walang makakakita sa'yo na teacher, 'no? So, kaya yung mga nanay, mas gugustuhin pa rin na face to face, 'no? Face to face na lang. So ito mga kaibigan 'no, pinayagan ko ito dahil po part po ito ng pagtitipid po natin ng kuryente. Dahil po sa nangyaring krisis sa buong mundo, dahil po sa giyera sa Middle East. 'Yan. So guys 'no, ano po masasabi niyo sa topic natin 'to? 'Yan. Paki-comment po ang inyong sagot, 'yan. Tingnan natin. Magandang tanghali po, sabi po ni Ruben T. Azucena. Magandang tanghali din po sa iyo, Ruben. At saka shout out at Niolo at sa lahat. Jaden 312. Maraming salamat Jaden, shout out din sa iyo. Yan. Okay. So sa susunod po nating topic ay eto. Yan. Topic po natin ay eto po. Last na po na 'to. Yan,
Araw ng Kagitingan, mga kaibigan, no? Yan, Araw ng Kagitingan. O nga, mga kaibigan. April 9 po ngayon, Araw ng Kagitingan. Ang sabi po ni Malutikia, na political strategist daw, sabi po niya, Araw ng Kagitingan is a presidential tradition. I hope to see the president in full colors tomorrow, 9 April 2026 or April 9, 2026. So, alam naman natin mga kaibigan na nagpapakalat po ng fake news itong mga DDS na ang Pangulo daw natin ay talagang malala daw ang karamdaman at malapit na nga daw po mategi. So, ito po si Malutikia, sabi po niya gusto daw niya makita yung Pangulo natin sa araw ng kagitingan, no, na talagang nandun, no, in full colors. So, ayan mga guys, hindi ko pa na-check, no, kung ang Pangulo po natin ay may event na, sandali. Nasa event na po ba ang Pangulo natin kanina? Ay, hindi ko pa na-check guys no. So, pero naniniwala ako mga kaibigan na ang Pangulo po natin ay nandun po talaga yun. Kasi tuwing araw po ng kagitingan, tradisyon na po yan na ang Pangulo ay talagang nandoon, no? So, alam naman natin sa sobrang sipag ng Pangulo natin, kahit nga yung mga lugar, no, na hindi naman niya dapat pinuntahan ay nandun siya. Ang sabi po ni Jaden 312, nasa Bataan, ongoing event. Yan. Maraming salamat, no, Jaden 312. Yan. So, nasa Bataan daw po, no, si PBBM at ongoing po ang event. O, kita nyo, di ba? Kasi yung araw ng kagitingan, di ba mga kaibigan, doon kasi yung ano yung cross, no, sa may Bataan yan no. Nandoon yung bantayog ng kagitingan sa may Bataan. Kaya nandoon po ang Pangulo natin lumipad at ongoing po, no, itong nangyayari ngayon na commemoration ng pagiging bayani or kabayanihan ng ating mga kababayan, no, na talaga namang nagbuwis ng kanilang buhay para po sa ating kasarinlan. O, di ba? Tagalog to Tagalog. So, mga kaibigan, no, ito pong sina Malutikia, itong mga DDS ay bigo na naman mga guys. Malaking bigo na naman dahil si PBBM po ay nasa event, no? At talaga namang nagpe-perform ng kanyang usual na mga ginagawa, mga kaibigan, na pag-attend po ng mga events, ng mga functions, at talaga namang ang Pangulo po natin ay napakasipag, nililibot ang buong Pilipinas, personal na chine-check kung kamusta na ba ang sitwasyon ng bawat Pilipino, ng mga proyekto, ng kanyang mga programa, kung napapaabot ba ito sa tao. Yan po ang ating Pangulo. Super sipag. Kaya naniniwala ako mga kaibigan na ngayon ay super bigong-bigo itong mga DDS. At masasabi na naman nila, ay naku, hindi pa pala nategi. Diba? So, eto sasabihin ko sa inyo si PBBM, matatapos niya ang kanyang termino na malusog, maayos, matalino, may pagmamahal sa mga Pilipino at sa bayan. At higit sa lahat, makadiyos. Matatapos niya ang kanyang termino na very successful. At masasabi niya na meron siyang naiiwan or naiwan na magandang legacy. At pag-alis niya sa 2028, sinisigurado ko sa inyo, mamimiss siya ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na, tandaan niyo, lalong-lalo na, kung ang magiging presidente na papalit sa kanya ay totally different ang gagawin. Lalong-lalo na, kung magkakaroon tayo ng presidente na tamad. Alam nyo guys, masyadong sinet ni PBBM ang bar. Very, very high. Our president set the bar so high na kailangan po ang susunod sa kanya, kailangan mas maging highest pa talaga. Kasi he set the bar so high, mga kaibigan. Kaya kailangan ang susunod, no? Challenge po ito sa susunod na magiging Pangulo ng Pilipinas. Kailangan yung lampasan
ang katalinuhan ng aming Pangulo. Kailangan niyong lampasan ang kasipagan ng ating Pangulo. Kailangan niyong lampasan ang kung gaano yung level ng pagmamahal ng ating Pangulo sa mga Pilipino, sa Pilipinas. Kailangan niyong lampasan, higitan ang lahat ng nagagawa ng ating Pangulo. Kasi he set the bar so high na para bang pag tinignan mo, sino kaya ang pwedeng gumawa nito? Sino kaya ang pwedeng makalampas sa mga nagawa ni PBBM? Kasi kung titignan, parang exceptional eh. Parang, wow, grabe. The only president na nakita kong ganito. Mga kaibigan, sa totoo lang ha, the only president na nakita kong ganito. Eh kahit si Apo Lakay nga, hindi, si Apo Lakay, the best president yan sa akin. Noon, no, noon. But in the present, syempre, si PBBM na kasi wala na si Apo Lakay. Diba? Kumbaga, pass na siya eh. At sa mga present president, si PBBM ang the best. At kung ikukumpara mo si PBBM, kahit nga sa tatay niya eh, yung tatay niya hindi masyadong nagawa na talagang grabe, lahat ng lugar talagang kahit kasulok-sulukan, pinuntahan. Pero si PBBM, grabe. Ngayon ka makakakita ng ganitong kasipag na Pangulo ng Pilipinas. At maaring hindi na tayo magkaroon ng ganitong klaseng Pangulo ng Pilipinas. Ganito kasipag. Kaya mga kaibigan, talagang ako talaga, hoping talaga ako na mapalitan ang Constitution ng Pilipinas. At gusto ko talaga magkaroon pa ng another term ang ating Pangulo. Kasi guys, iniisip ko, ano nang mangyayari pag nawala si PBBM? 'Di ba? Pagkatapos, yung yung magiging Pangulo, hindi naman lalampasan ang kanyang mga ginawa, 'di ba? Sabi ni Jaden 312, big challenge ang nangyari sa ginawa ni PBBM dahil sa war ng Iran worldwide affected sa pagtaas ng fuel. Tama po kayo, no? At nakita natin successful po no yung mga ginawa po ni PBBM. Very successful. Kasi kita nyo nga hanggang ngayon no eh yung ating sobra-sobra ngayon yung stock natin guys. Until June, ang stock natin ng mga petroleum products. At pagkatapos, hindi pa tumitigil ang gobyerno natin. Kahit until June ang ating stock, hindi tumitigil ang gobyerno sa pag-purchase, no? Sa iba-ibang mga bansa. Eh kung si Duterte ang ngayon, sasabihin lang ni Duterte. Ano sabi ni Duterte? Guys, doon sa kanyang talk to the people, hindi tayo uunahin pagbilhan kasi wala tayong pera. Kasi mahirap lang tayong bansa. Siyempre, ang uunahin nila yung mga mayayaman na bansa. Mahirap lang tayo. Di ba? Sabi ni Duterte sa Talk to the People, hindi daw tayo uunahin na pagbilhan ng langis kasi wala daw tayong pera. Kasi mahirap lang daw tayong bansa. Kay PBBM, ang dami ng dumating na langis, from Russia, Japan, Malaysia, iba-ibang mga bansa at meron pang mga parating. Diba? The best talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nagawa yan ni dating Pangulong Duterte na walang alam sabihin tungkol sa Pilipinas kundi ang pagiging negative. Mahirap lang tayong bansa. Kita mo nga nung pumunta siya sa China, anong sinabi niya doon? Nagmakaawa kay Xi Jinping. Anong sinabi ni Duterte nung pumunta siya sa China? Nagmakaawa kay Xi Jinping, sabi niya, maliit lang kaming bansa. Wala kaming pera. Hayaan mo naman yung aming mga mangingisda kasi hayaan kasi mahirap lang kami. Wala kaming pera. My goodness. Duterte represented our country as very poor. Very poor. At walang magagawa. Ganyan po ni-represent ni Duterte ang 110 million Pilipino. Walang kayang gawin,
mahirap lang, hindi kami afford sa ganito, pahirap lang kami. Please, hayaan mo naman na ganito. Nakikiusap si Duterte, parang mo ng awa. Please, kasi mahirap lang kami. My God, you're the President of the Philippines and you represent our country, the 110 million Filipinos, and yet, i-represent mo kami as yagit, poor, walang kaya? How dare you? Grabe ha. Samantala ngayon ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, kahit saan yan magpunta mga kaibigan, taas noo. Nire-represent niya ang 110 million Filipino as matapang, may kaya, merong mga abilidad, at talaga namang ipaglalaban ang lahat para sa Pilipinas. Proud President, proud sa Pilipino, proud sa Pilipinas. Yan ang mabuting Pangulo. I-represent niya ang 110 Filipinos na strong people. May kaya. Magagawa natin yung gusto natin. Maipaglalaban natin ang gusto natin. Hindi tayo magpapatalo. We do not yield sa lahat ng mga mag-o-oppress sa atin. Yan ang Pangulo na kailangan ng mga Pilipino. Hindi yung Pangulo na pupunta sa China, lulugo-lugo at makikiusap. Parang mo ng awa, mahirap lang kaming bansa, wala kaming kaya. Yan ang ginawa ni Duterte. Nang pumunta siya sa China kay Xi Jinping. Di ba? Unlike sa Pangulo natin ngayon, ang Pangulo natin ngayon, taas noo ka talaga kahit saan ka pumuntang bansa. Kasi ang Pangulo natin, proud. Proud sa Pilipinas. Proud sa Pilipino. Alam niya ang galing ng mga Pilipino. Ang talino, ang skills ng mga Pilipino ay hindi matatawaran. Hindi mo pwedeng baliwalain because Filipinos are the best. Diba? The best po tayo, mga kaibigan. Kaso, mga kaibigan, no? Kaso lang, pagdating po sa attitude, may mga Pilipino, guys, no? Marami pong Pilipino, pag nasa ibang bansa, aba, nagagawa nilang mag-follow ng traffic, mag-follow ng rules, nagagawa nilang mag-follow sa batas, nagagawa nilang mag-behave. Pagdating sa Pilipinas, aba, walwala na. Oh, uy, tapon ng ganito. Ay, walang disiplina. Oh, sige. May batas trapiko. Oh, sige, violation. Oh. Bakit pag sa ibang bansa, kaya natin maging matino? Bakit kapag nasa sarili nating bansa, walwalan, ayaw, ayaw sumunod sa batas? Oh. Bakit? Kasi, over tayo sa demokrasya. Yun ang ano sa atin, yun ang hindi maganda sa atin. Yun ang hindi maganda sa Pilipinas. Na-over tayo sa demokrasya. Kaya dapat talaga baguhin yung ating constitution, no? Kokulango.